Nagulantang ang lahat nang makita ang dance instructor nilang si Vong, na half-brother pala ni Bella at Colleen. Magkapatid sila sa ama, sapagkat tulad ni Vong, maaga rin noon na biyudo ang kanilang ama kung kaya't nakapag-asawa ulit ito ng isang half-American na dalaga. Laking pasasalamat ni Vong na nagkaroon siya ng mga kapatid. Kahit papano ay meron siyang natatakbuhan sa oras ng mga problema. Lalo na noong bawian ng buhay ang kanyang asawa na si Denise. Kahit papano ay nakayanan niyang itaguyod mag-isa ang anak nilang si Princess at sa tulong na rin ng kanyang mga kapatid. Kaya noong ikinasal si Colleen kay Billy, laking tampo nito sa kanya. Nagkataon kasi na nasa ibang bansa siya para sa isang mahalagang bagay. Hindi na niya inabot ang petsa ng kasal kasi masyado nga itong minadali. Hindi rin nakapunta ang mag-asawang Crawford sa birthday party ng Princess dahil kasalukuyan silang nasa abroad upang i-enjoy ang honeymoon. Sa kabilang banda, hindi maipinta ang mukha ni Anne nang makita ang nakangiting si Vong. Naisip niyang matapos ng lahat-lahat, nakuha pang nitong ngumiti. Pagkatapos inisa-isa ni Bella ipakilala ang kuya sa mga kaibigan, nagulat na lang siya kasi magkakilala na pala ang mga ito. What a small world. Oo nga po sir nahiwa tuloy kami. Ba't naman kayo mahihiya? Para kayong hindi ko estudyante Kaibigan pala kayo nitong kapatid ko Nagsayang lang pala ako ng laway sa pagpapakilala ha. Yaan mo na bunso. Uy, Vice, Jackie. Napanood ko pala yung video na nag-viral Sabi ko sa inyo iba yung chemistry ninyong dalawa. I can picture out another Billy and Colleen couple. Di ba, Bella? Hala, si Sir, si Kuya Billy at Vice. Naku, malabo. Kilala mo si Billy? Pinsang buo ko po yun, Sir. Really? What a small world talaga Kaya pala nagets mo agad ang sinabi ko. Hindi maitago sa mga mata ni Vong ang pagkamangha sa mga natutuklasan. Ganoon din ang magkakaibigan. Maya-maya, ang malapad na ngiti ni Vong ay unti-unti naging seryoso. Nang muling tingnan, ang nakakuyom ang kamaong si Anne. Anyways, gusto ko lang din ihay ang kinakapatid ni Vice. Tama ba? Hi Anne. Long time no see. Anne itong iniabot ang kanang kamay upang makipag-shake hands. Pigil ang hiningang dumapo sa ilong ni Vong ang kanina pang nakakuyom na kamao ni Anne. Aray! Ang tanging lumabas sa mga bibig ni Vong. Hawak-hawak niya ngayon ang namumulang ilong. Hayhayin mo yung mukha mo! Nagulat ang lahat. Agad na patayo si Vice sa kinauupuan. Tila alam na nito ang nangyayari. Tama nga ang kanyang hinala na ang dance instructor nilang si Vong ay ang ex ni Anne. OMG, wala siyang kaalam-alam na isang malaking comeback pala ang mangyayari ngayong gabi. Kuya, what's happening? Takang tanong nito sa kapatid. Ba't mo sinuntok ang kuya ko? Baling naman ito kay Anne. Tanong mo dyan sa kuya mo. Galit nitong saad. Inayos niya ng sarili at nagsimulang humakbang paalis. Tol, tayin mo ko. Agad sumunod si Vice na sinundan rin naman ni Jackie. Anne, wait. Mag-usap tayo. Akmang hahabulin siya ni Vong nang pigilan siya ni Bella. Kuya, tila naghihintay ito ng kasagutan. Siya yung kinukwento ko sa yung ex kong titibo-tibo. Mahinang sagot nito.
at ipinagpatuloy ang balak na habulin si Anne. Nasa labas sila ng bahay at naglalakad sa may gilid ng daan. Tol, sandali lang naman. Hintay. Saan ka ba pupunta? Sandaling tumigil sa paglalakad si Anne. Kahit saan. Kahit saang malayo sa bahay na to. Tol, sorry. Di ko talaga alam ang mangyayari to. Wala kang kasalanan, Tol. Ann, mag-usap tayo, please. Sabi nito habang papalapit sa kanila. Haharang sana si Vice kay Vong upang hindi makalapit kay Anne. Ngunit, pinigilan siya ni Jackie. Hayaan na muna natin silang mag-usap. Nagkibit balikat naman si Vice. Na makalapit na si Vong. Ann, mag-usap tayo. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Marami tayong dapat pag-usapan, Ann. Hayaan mo ako makapagpaliwanag, oh. Pakiusap nito. Paliwanag? Sana noon pa. Ano ako? Sardinas na nasa lata? Sa haba-haba ng panahon, ngayon mo lang naisipang buksan kasi wala ka ng ibang maulam. Hoy! Walang preservative at panis na ang katangahan ko sa'yo noon, kaya tigilan mo na ako. Ann, please. Pagmamakaawa ni Vong. Humakbang ito palapit sa kanya. Subukan mong lumapit pa. Tatamaan ka talaga sa akin. Ineri ni Anne ang mga kamao. Ano man? Putik na. Isang hakbang pa, bibigyan na talaga kita. Mas lalo nung itong itinaas ang mga kamay ala Pac-Man. Ann, listen, please. At muli pa itong humakbang. Isang malakas na suntok sa panga ang inabot ni Vong kay Anne. Agad naman pumagit na ulit si Vice sa dalawa. Tol, uwi na tayo. Sir, mas makakabuti kung next time na lang kayo mag-usap. Pagkatapos masuntok ng 2 beses, hinayaan na ni Vong silang umalis. Na siya namang paglabas ng mga natirang nasa loob na sina Tom, Don at Mika. Habang nakabuntot rin sa kanila si Bella. Ay, naku naman. Iniwan na nila tayo. Hayaan mo na. Alam mo naman ang nangyari. Taxi na lang tayo uwi. Himas-himas ni Vong ang kumikirot niyang panga dahil sa lakas ng suntok ni Anne. Humingi rin siya ng paumanhin sa 3 natirang magkakaibigan. Kuya, nasaan na sila Vice? Si Anne. Umalis na sila. I'm sorry. Tara, pasok na tayo. Kasalukuyan silang nasa boarding house ni Vice. Habang sinusubukang pakalmahin ang kanina pang nagwawala na si Anne. Inom ka pa ng tubig, ti Anne. Ate, ang tawag niya rito noon pa man. Tol, maubos mo na yan na isang pizzela. Masyado ka bang nauhaw sa laban mo kanina? Pagbibiro nito, baka sakaling tumalab. Hindi lang yun sana nga abutin niya sa akin. Nanggigigil ang mga kamao ko sa kanya. Relax lang. Buti hindi na magatong kamay mo. Nakasuntok, tol. Namula lang eh, oh. Sabi nito, habang sinusuri ang mga kamay ni Anne. Naku, sis, ibahin mo yung kamay mo sa kamay ni Anne, no? Dabi na siguro nasuntok yan, kaya ganyan. Hindi napigilan ni Jackie ang tumawa. Nakasuntok ka na, tol? One time, nung may nang bastos kay Jackie sa bar. Talaga? Ayop naman, tol, oh. Paano maana ka pala sa akin, eh? Sabi nito, habang nakikipagsepadahan ng balikat kay Vice. Siyempre, pababayaan ko ba naman itong si Jackie? Naks naman. Sagutin mo na kaya itong utol ko, Jackie. Para naman tuluyan na itong maging Superman. Tumaas ang isang kilay ni Jackie na tila nagtatanong.
Isang malakas sa batok tuloy ang tinamo ni Anne mula sa kinakapatid. Aray naman, tol, joke lang. Joke lang yun, Jackie ah. Pwede rin tutuhanin kung gusto niyo. Sukuloko ka talaga. Lihim na tinatapakan ni Vice ang mga paa ni Anne. Sis, bagay raw tayo oh. Tao tayo. Tao. Hindi tayo bagay. Ouch! Masakit naman. Napaaray na lang si Anne sa ginagawa ni Vice sa paa niya. Kauwi na nga. Baka andun na sina Dawn at Mika sa boarding house. Sis, una na ako ah. Ate Anne, bye. Ingat ka, Jackie. Ingat sila sa akin. Hatid na kita, sis. Matapos ihatid ni Vice si Jackie sa boarding house nito, agad itong binalikan si Anne. Tol, baliw ka ba? Putik na akong mahatsit sa ginagawa mo eh. Ang hina mo naman kasi, tol. Tinutulungan ka na nga eh, oh. Sabi ko na bubagay kayo, tapos binasag mo naman eh. Bad trip naman, tol, oh. Paano ka magiging ganap na lalaki niyan? Tutorpi-torpi ka. Ha? Nagmamadali. Kailangan ko muna mag-transform bago ang ligawan na yan, tol. Sa tingin mo, sasagutin ako ni Jackie sa ganitong babak na bakla ako? Sus, wala nang transform, tol. Tatagal lang tayo dyan eh. Pang Optimus Prime lang yun eh. Ay nako, ewan ko sa'yo, Anne. Basta, start ko to. Bahala ka. Pag ikaw naunahan ng Tom na yon, sigurado akong kay Bella ang bagsak mo. Ba't naman tayo napunta kay Bella? Tol, Diyos ko naman. Kakakilala ko pa lang kay Bella pero napansin ko na ang lagkit ng mga tingin niya sa'yo. Nanganganga talaga ako sa'yo. Lakas ng karisma mo ah. Binabai ka pa niyan ah. Paano na kaya kung magta-transform ka? Loko-loko ka talaga. Kung ano-ano na lang napapansin mo. Pero seryoso, tol. Balik tayo kay sa Jackie mo ha. Ito seryosong tanong ko lang to. Paano kung sagutin na ni Jackie si Tom? Kakayanin ba ng beauty mo yun, ha? Sandaling natigilan si Vice. Nag-isip. O, diba? Na-loading ka, tol. Kaya kung ako sa'yo, gurables na ako. Pak, ganun. Pak, ganun. Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Dami mong nalalaman eh. Natatawang humiga si Anne at nagtalokbong ng kumot. Naiwan naman sa isipan ni Vice ang mga sinabi nito. Kung magiging paano nga ba? Kung sagutin nga naman ni Jackie si Tom, tila mawawalan siya ng pag-asa at tiyak naguguho ang kanyang mundo kapag nangyari yun.